Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo ay nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante sa Vibe 105.5 FM. At ito po ang ating episode 74 ngayong November 10, 2024. At ako po ang inyong host, si Wales. At ngayong pong napakalamig, no? Napakalamig na po these past days. Kamusta na po kayo? Kayo po ba ay nakakuha na ng inyong flu shot, ng inyong COVID vaccine? Mag-ingat-ingat po tayo ngayon dahil talagang marami pong nagkakasakit ngayong mga bandang ganitong panahon dahil sa pabagod-bagong weather, temperature, at saka talagang yung season pag nagbabago talaga yan ay maraming nagkakasakit during this time. So, alagaan po natin ang ating sarili. Tayo po ay kumain ng tama, matulog ng maaga, at tayo po ay maghanap ng mga oras para makapagpahinga para po ang ating katawan ay laging malakas at kayang labanan itong mga virus, no, na mga kumakalat ngayong panahon ng tag-ulan. Para po sa ating episode today, meron po kaming mga handog na kanta na ating pakikinggan. Ito po ay mga kantang nasa ilalim ng album na Rock the Mic for Human Rights in the Philippines, Stop the Killings. Ito po ay isang album na binuo ng mga Filipino-American artists and allies para sa pagsuporta sa kampanya ng International Coalition for Human Rights in the Philippines or ICHRP sa may US sa kanilang kampanyang Stop the Killings to end the Philippine President Duterte's drug war, lift martial law in the Mindanao region, and prevent another fascist dictatorship from occurring in the Philippines. So ito po ay talaga nung ano pa po ito, ni-release noong 2018. Kaya po ganun yung kampanya. Pakikinggan natin siya today dahil sa kung kayo po ay nakikinig sa balita at baka po ay narinig nyo na si Duterte ay napapakinggan ngayon. Nagsalita siya sa House of Representatives sa may patungkol, no, dito sa mga extrajudicial killings nung panahong siya ang presidente. So kaya po natin pakikinggan yung mga kantang ito ay dahil dito sa recent events. Ang statement ng Karapatan Human Rights Group patungkol dito sa recent hearings ng Quad Committee sa House of Representatives ay, quote, "There's a policy being followed. It wouldn't be organized if there was no structure or if they weren't following a certain method. We have observed this for a long time. For as long as we can remember, extrajudicial killings have persisted as an unofficial practice across administrators, even while being denied as official policy." End quote. Ito naman po yung statement ng isa sa mga nanay, no, na merong dalawa sa anak niya ay biktima at pinatay noong drug war ni Duterte. Ang pangalan niya po ay Lore Pasco. Ito po ang sabi niya nung pinanood niya itong hearing. Quote, "He sees us as worthless, just animals. We are of no use to him, so he feels he can kill the poor. Mothers like me watched his hearing and we saw no remorse in him. We felt that he was even proud." End quote. Si Nanay Lore Pasco po ay lumalaban para sa hustisya para sa nangyari sa kanyang mga anak na si Crisanto Antonio at Juan Carlos. For 7 years na po. 7 years na po siyang lumalaban. Sila po ay yung dalawang anak niya po ay kumukuha lang ng security license para sa trabaho nila noong 2017. Tapos biglang the next day, nalaman na lang ni Nanay Lore Pasco na patay yung kanyang dalawang anak dahil doon niya nalaman sa television, nakita niya na lang sa balita sa TV. Ito po ang sabi niya, no, tungkol doon. Quote, "In the pictures, there was a gun adjacent to the right hand of my son, Juan Carlos.
But I told them that he was left-handed. Then suddenly, they removed the photograph of my son with the gun." End quote. Actually, eto nga ay isa sa mga inaddress doon sa hearing dahil ang common portrait dito sa mga biktima ng drug war ay nanlaban, no? So, fought back, na nanlaban daw sila. Yun yung ginagamit na justification kung bakit sila binarel or pinatay ng pulisya. Ito ang sabi ni Duterte nung hearing. Quote, "What I said was this: let's be straightforward. Encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. That's my instruction. Encourage them to resist. If they resist, kill them to put an end to the problems in my city." End quote. So, ito naman po ang response ng Karapatan Human Rights doon. "The problem here is that the source of funds may come from confidential and intelligence funds. It does not come from nowhere. There are funds being used to fund the killings both in drug war and counterterrorism." Yun naman po ang sinabi ng karapatan dahil sa lumabas din sa hearing na ginagamit yung public funds, yun yung kaba ng bayan, para i-incentivize, no, yung sa pagpatay sa mga biktima. Kumbaga, may premyo yung mga pulis kapag o yung mga yung mga riding in tandem, meron silang nakukuhang premyo kung pinapatay nila yung mga biktima. So yung pagkaka-connection, no, nung systemic na modus operandi na patayin kapag nanlaban at nanlaban ay ginagamit na dun sa kwento sa atin ni Nanay Lore Pasco na nangyari sa anak niya na bigla na lang pinapakitang may hawak na barel na nasa kanan niyang kamay, no? So merong implikasyong ito ay stage, no, na meron siyang hawak na barel dahil left-handed talaga yung anak niya. So tapos yung connection pa na merong premyo kung mapatay mo ang biktima. So ayan po yung mga lumabas, no, sa hearing. Actually, as of yung pinakabagong report ng mga biktima ng drug war from July 1, 2016 to June 30, 2022 ay report po ito ng Philippine National Police. Sa kanila po galing ito, 7,640 ang biktima. Ngayon naman po ay habang pinapakinggan natin itong mga kanta na ni-release noong 2018 in response dito sa drug war ni Duterte, isipin din po natin na yung kasalukuyang presidente ay hindi naman po itinigil yung mga extrajudicial killings ng mga ito dahil hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang mga pagpatay. Ito po ang sabi ni Nanay Lore Pasco. Quote, "Ever since then, the killings have not stopped. Even the administration of Marcos Jr. We families of drug war victims are disappointed with the recent developments." End quote. So as of today po, meron ng 822 victims of drug-related killings sa ilalim ni Marcos Jr. Ito po ay ang report ng The Haas Project of the University of the Philippines Third World Studies. Kaya ngayon po, pakinggan natin ang unang kanta, "Stop the Killings", na isinulat at performed by Senday Era. I just wanna hear your voice again. I just wanna hear you on the phone. I just wanna know that you're okay. I just wanna know you're coming home. You're coming home. Blood on your hands, blood on your hands. Where do you stand? Blood on your hands, blood on your hands. Where do you stand? Blood on your hands, blood on your hands. Where do you stand? Blood on your hands, blood on your hands. Thousands ain't dead. Millions in these ashes that these fascists wanna spend. Military boots on the neck of the youth. Bullets for police, shoppers speaking on the truth. And
a drug war that they fund from us. Using all the money that they cut from our schools getting fucked. Tell me what justice look like? Image of my people still fighting out for their life. All from my island screaming we right here. Know the drug war and troops that keep it. You can hear the youth screaming we will fight. And martial law, the people just want life. Singing, stop the killings now. 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 Blood on your hands. Blood on your hands. Where do you stand? Blood on your hands. Blood on your hands. Where do you stand? Blood on your hands. Blood on your hands. Where do you stand? Blood on your hands. Blood on your hands. Back home, you was trained soldier and police. Can kill anybody with the ease. All they need is names on the list of those who use drugs. But now no rules for soldier to use guns. Target the activists dead. Target the poor, leave them dead. Target the mothers with lead. Target the fathers, no breath. A straight hit a child in head. Mended now drowning in red. Target the people who left. Target the people who. You was back killers on an island. But the world is not an island. When you send drones make racism but our way. Decades of the rally singing, stop the killings now. 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 Blood on your hands. Blood on your hands. Where do you stand? Blood on your hands. Blood on your hands. Where do you stand? Blood on your hands. Blood on your hands. Where do you stand? Blood on your hands. Blood on your hands. I just wanna hear your voice again. I just wanna hear you on the phone. I just wanna know that you're okay. I just wanna know you're coming home. You're coming home. I just wanna hear your voice again. I just wanna hear you on the phone. I just wanna know that you're okay. I just wanna know you're coming home. You're coming home. Ngayon naman po pakinggan natin ang kantang Carry on the Fight by Bootleg Orchestra and Free the Robots.
Tapos ating huling kanta, pakinggan po natin ang Our Time by Shining Suns featuring Haranang Bayan. It's for my people, y'all. Yeah, alright. Yeah, this the anthem, freedom fighting, we gon' get it for the peasants and the workers that struggle for a living. Pull up on your block, it's megaphones and picket signs. Visualize liberation like a new pick design. Cause when we ain't unified, we fall victim to divide and conquer tactics of the system. The fashion state on some gang shit killing, they gon' try to silence us, but the whole world listens. We out to plead, gotta stop the killings, cause they fear this resistance, so they gunning down our children. They gooned up, call them government villains, catch me building with my people, all up in your village. I'ma ride for the justice we all wanna see, for my comrades, consignments and their families. I'ma ride for the peace we all wanna see. A day struggle to be free, we just wanna be. This is our time. Together we make history. If not us, then who will make the future that we wanna see? We've got to make the sacrifice and take on the fight. What's greater than to give our lives to see our people free? Hey, hey, hey. Listen up, y'all. My people fed up, tired of this damn system. Bloodshed, too many tears, stop the killings. Living in poverty, families becoming victims. Puppet presidents ain't never gon' listen. While there's profit over people, the hood can't prosper. Stealing from the poor while the rich pumping dollars. From Luzon all the way down to Mindanao. Every barrio and village yelling, we want them out. The drug war, killings of indigenous leaders. Dropping bombs over schools and shooting down our teachers. Selling out our people and the land for the paper. Greedy money makers overthrow the dictator. Revolution's the answer, no hesitation. Peace can't be done without the liberation. We gotta act as one, can't lose a generation. Marching through the streets, protesting, no resting. Unite the working class and the rest who are oppressed. From the countryside to the cities, we can't neglect. So what you waiting for? It's about time to rise. People power number 3. Yeah, we living in a prime. Shed tears cause they shed blood. Spread that red blood. Like a guillotine. Patuloy po kayo nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Huwag kayong aalis mga kababayan. Makakasama natin si Denise at si Enrique. Sila ang mga biktima ng Promised Land Consultancy Agency sa British Columbia. Mapapakinggan na po natin ang kanilang istorya after the break. Welcome back mga kababayan. Nandito na po tayo sa ating second part ng ating show na kung saan pakikinggan natin ang kwento nila Dennis at Enrique. Sila ang mga biktima ng Promised Land Consultancy Agency sa British Columbia na kasalukuyang patuloy na lumalaban para sa kanilang karapatan at para makamit nila ang kanilang hustisya. Kasama natin ngayon si Dennis at saka si Enrique, mga manggagawa mula sa British Columbia na naging biktima ng Promised Land.
So, ang nais natin ngayon ay makuha ang kanilang kwento, ang kanilang karanasan dito sa ahensya na ito na marami nang nabiktimang Pilipino. Kaya napaka-importante ng ganitong diskusyon. So, yung una lang, no, pwede nyo bang ikwento kung bakit ba kayo nagdesisyong mag-abroad sa pangunang desisyon na mag-apply sa ganyan, lumipat sa Canada. At ano po ba ang pangarap ninyo para kaya kayo nag-abroad? Sa akin po, ang gusto ko talaga, nung una, gusto ko lang mag-tourist dito, and then, while nandito na ako sa Canada, nagustuhan ko po yung Canada, and then I decided na I think it's a good place to live. Then, yun, naghanap ako ng immigration agency. Yung pangarap ko po dito talaga sana, one day maging citizen. Mhm. Sa akin naman po, yung pong kinikita ko sa Pinas is hindi sapat. Then, gusto ko din po mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko, kaya po nag-decide ako pumunta dito sa Canada. Then, pumunta po ako dito kasi tinulungan po ako ni Then, nakita niyo yung agency, minadali niya po yung pag-apply ng tourist ko. Then, sabi ni Promised Land, may work daw pong nag-iintay, kaya si nagbayad po agad ng down payment na 3,500 para po sa work permit. Ano naman yung naging karanasan nyo dun sa recruitment process? Yung sa akin po kasi, parang ang ganda po ng mga promises niya. Sabi pa nga niya sa akin na, meron ka na palang US visa. Punta ka na dito agad sa akin. Mas mabilis ka kitang i-process kasi andito ka na sa Canada. Pwede ka na pumunta dito since naka-ATA po ako. So, sabi niya, okay, then while waiting sa papel mo, magtrabaho ka na lang muna sa agency ko. So, parang pinagtrabaho niya po ako na under the table. But by that time po kasi, hindi ko pa na-realize yung legality nun. Kasi sinabi niya rin po sa amin na legal daw po kami kasi pinaprocess niya na yung papel namin since naka-implied status po kami na daw. Oo. But later on, we found out na wala palang ganong process po. Patungkol sa trabaho. Bali, yun nga po, pumunta daw po ako dito kahit as tourist kasi sila din po yung nag-process ng tourist ko. Then, pagdating po dito, nakabang na daw po yung trabaho, nagbayad nga po si and makarating po ako dito 1 month, nasa bahay lang po ako, tinatanong po namin ni tita yung pinangako niyang trabaho, pero wala po siyang maipakita. Then sinabi niya, sige, i-hire muna kita para magtrabaho sa akin habang iniintay yung trabaho na bibigay ko sa'yo. Yun po. Isa po kasi sa mga modus niya rin yun na parang mamadaliin ka ng pagpunta dito para ikaw na sila na rin mag-process ng tourist visa mo. Maliban sa work permit na binabayaran mo sa kanila na may processing fee, which is it could take 15,000 up to 40,000. Sasabihin din nila na punta ka na dito sa Canada, mas mabilis ang process, mag-tourist visa ka na lang. So magbabayad ka na naman ng another 1,500 sa kanila to process your tourist visa. So ang nangyari, majority sa amin, sa mga umalis sa Promised Land na naging staff, kami, parang napunta nga kami dito, wala namang binigay na trabaho. So napilitan po kaming i-grab yung offer niya na magtrabaho sa niya. Kasi parang why not, diba? Parang since wala pang papel, then kumikita naman kami. But ayun nga, nalaman namin na hindi pala legal yan. Ano exactly yung sinabi ng trabaho niyo? Iba-iba po kasi marami siyang post sa page niya. Yung sa akin personally, parang ang sinabi niya sa Lotto outlet na kasi sabi ko sa kanya hindi ko kaya yung mga physical work, so siguro cashier pwede ako doon. Sabi niya, marami ako dito sa Vancouver. So sabi ko, sige po, nasa pa ako nagwo-work noon. So lumipad po ako dito. So gaano kayo katagal nagtrabaho? Iba-iba po kasi kami, hindi kami pare-pareho na pag dumating. So ako mga nasa 4 months banda. Ako naman po ay nasa 2 months na nag-work sa kanya. Paano mo, ikaw Enrique, paano mo nalaman na hindi ka nag-legal? Bali, sa kanila lang din po. Dito po sa mga kasamahan ko po kasi
may pinadala po sila doon sa Newfoundland kasi doon po yung sinasabing nandoon daw po yung maraming trabaho. Then pagdating po nila doon, nadatnan nila talagang wala naman po talagang trabaho doon. Kaya yun po, na pag-usapan namin na parang mali nga po. Tsaka din po yung ano, yung RCIC po Yan, na hinay nila in-house. Sinabi niya po talaga sa amin na umalis na kami kasi napakadelikado daw ng ginagawa namin. Unang-una po, bawal maningil ng trabaho dito sa Canada dahil nasa ganun kalaking pera. And then, ayun nga po, illegal po yung ginagawa namin since wala namang kaming papel. Nagtatrabaho po kami sa agency niya. And then, ayun po, sabay-sabay po kaming umalis lahat. So, parte sa trabaho nyo ay mag-recruit ng iba pang kuban Pilipino? Yes po, ayun po yung At isang... sabihin sa kanilang may trabaho dito at lumipad sila dito. Opo, tama po Opo. yun. Isa po yun sa mga problema namin ngayon kasi parang ang nangyari, kami po yung naging scammer na rin na since sa ano naman namin, sa paggawa naman namin ng trabaho na yun, akala namin totoo po yung mga job offers na sinasabi niya sa amin. So, by good faith po, ginagawa din namin yung trabaho namin na wala kaming intensyon na manloko ng tao. Wala din po kaming na-receive na kahit piso sa mga binayad na ng mga tao sa company kasi yung pagbayad naman po ng mga tao diretso po sa bank account ng company. So, ito yung sinasabi ni Enrique na isa sa mga sinabihan yung may trabaho sa Newfoundland, nagsabi sa inyong wala naman talagang trabaho. Yes po. Nung kalagitnaan po kasi ng mga February, March, bandang ganun po, marami nang nangungulit asa na yung mga job offer namin kasi meron po sa kontrata po, meron po silang policy na if after 5 months wala pang job offer, pwede silang i-refund 100% na ano. So, parang siguro napipresyo na siya kasi ang dami nang nagpapa-refund, ang dami ng isyung nagka-come up kasi 5 months na nga. So, marami na rin mga kliyenteng nagpo-post asa na yung job offer. So, ang nangyari po, binigyan niya kami ng task na yung iba sa mga kasamahan namin, binigyan niya ng task na pumunta daw ng Newfoundland para maghanap ng employer. Kasi andun daw yung mga employer. Kasi doon sa Newfoundland po, isa po yun sa mga binibenta niyang ano na pag sa Newfoundland po kasi may job offer ka na, may PR pathway ka pa. Oo. So ayun po, nung nagpunta na po, tapos sabi nung kasama namin, pag nung pinuntahan daw po nila yung mga employer, may bad reputation daw po pala yung Promised Land doon. Kasi nga po, parang meron daw na deal nung nakaraan na hindi pa naman daw close deal pero pinost na ng Promised Land. So parang umayaw na yung mga employer. So parang bad shot na pala. So and then it turns out na yung kapartner nila dun sa Newfoundland na sinabing meron daw 100 plus na job offers, wala naman palang ganong karaming job offers. As in limited lang po. And then hindi pa sure kung qualified ba yung tao. Kasi ang nangyayari po, ang ginagawa po nila, pinapagawa po nila ng Certificate of Employment. Pinipeke po nila yung papel para maging qualified. And almost kami, ganun din yung nangyari sa amin. Kasi imagine po, engineer po yung profession namin sa ibang bansa o sa Pilipinas, pero ipapasok kami as hairstylist. Ayun po yung ano niya na, ito, job offer na to, kahit wag na kayong magtrabaho, basta may PR pathway kayo. So, pinapagawa niya po kami ng mga fake documents. Pero, nasubmit namin yun, but buti na lang, hindi namin napaka-cancel po namin. So, at least hindi po kami na-misrepresent. No? Kasi alam namin 5 years ban po yun pag na-misrepresent mo yung sarili mo. Ano ang kasalukuyan yung condition mo? So, sa current condition po namin ngayon, syempre po, tourist pa rin po kami. Wala pa rin naman po kaming nahahanap na pwedeng mag-sponsor sa amin. Pero po, hindi po kasi pwede kaming umalis ng basta-basta na lang. Kasi ayaw po namin isuko yung laban namin sa kanila. May legal battle na po kami sa kanila. Since, ayun po, gusto namin makamtan yung justice para sa amin. And then, para sa ibang tao din po. Kasi, naririnig po namin sa mga ibang aplikante po nila na kahit pumirma na po sila ng release letter, mayroon pa rin po hindi na re-refund. So ayun po, and na-meet po namin yung Migrante BC sa isang event po nila, parang Know Your Right event po nila as an OFW. So yun po, kinausap po namin sila Tita Eri, sila Charm, and then
yeah, super willing naman po silang tumulong sa amin. Actually, ever since day one, nandun na po sila sa amin. Oo. Ano yung nag-udyok sa inyong pumunta dun sa tent mismo? Paano niyo nahanap yung tent? To be honest po, wala po kaming idea sa kung parang out of desperation na lang po na parang may nagsabi sa amin na may isang Filipino organization dito na tumutulong sa kapwa Filipino or sa mga OFW. So ayun po, may nag-recommend lang din po sa friend. So kami po pinuntahan na namin kahit hindi kami naka-register sa event. Para parang inambush po namin sila after ng event po. Ikaw naman, Enrique, ano yung nagtulak sa yung pagpatuloy yung pagsasalita, paglaban sa kaso? Bali, yun nga po, hindi lang din po para sa sarili ko, para din po sa mga ibang tao na naloko nila kasi sobrang dami po. Tsaka po patuloy pa rin po yung operation nila, kaya kailangan po talagang matigil na po yung maling gawain nila. Yun po yung sa akin. Kasi po nag-ooperate po sila nang wala po silang RCIC na inside ngayon. So, ang ginagawa po nila, nakikipag-partner po sila sa mga agencies na may RCIC, but eventually, nagpo-pull out din po yung mga RCIC dahil ayun, ni-report sila, nalaman na ganito pala yung gawain nila. So, ngayon po, currently, I think wala po silang RCIC. And then, ever since na hinire po nila kami, nagbayad po kami sa kanila as their client and their worker. Wala din po silang in-house RCIC. Bali parang third party lang po yung ginagamit nila, which is illegal din po yung ginagawa. So parang later on na rin po namin na found out yung mga legalities ng pinagagawa po nila. So meron na talaga silang history at pattern na napa-flag sila kahit ibang mga kampanya. Yes po. Na And sinabi then hindi ko mapagkakatiwalaan. even po sa Philippines po, illegal din po sila since wala po silang DMW license. So even before po mga bandang February, nag-release na po ng statement ang DMW na illegal po yung consultancy na yun since you can only hire Filipino po pag license po kayo ng DMW. But I think up until now po, hindi pa rin po sila nagko-comply ng requirements nila to be legal. So until now po, illegal pa rin po sila. Illegal na entity pa rin po sila sa mata ng Pilipinas. Ito bang Promised Land ay meron bang iisang taong nagpapatakbo nito o isang pamilya? Isang grupo? pamilya po sila, but yung CEO po nila is si Jose Marie Miranda. So I think it's more of a family business po siya eh. Parang andun yung mga kapatid niya, andun yung mga pinsan niya, andun din po yung asawa niya, Jose Marie Miranda po. Miranda. Yes po. Na-meet niyo ba ito? Yes po, nakailang beses na po. Parang actually po parang nung nasa Promised Land po kami, parang somehow parang naging pamilya din naman po kami. Parang mabait naman po din talaga siya yung pakikitungo niya sa amin. And then later nung nagkagulo-gulo na, then ayun na po yung para makita namin yung nagkalabasan na po ng totoong ugali, parang sinusumbat na po lahat. Ayun po. Ano yung karanasan nyo sa serbisyong pampubliko ng Philippine Consulate? Sa akin po personally, nung una po, medyo naghahanap po talaga ng progress yung sa akin. But ayun po, somehow tumutulong naman sila. Yeah. To be fair, tumutulong po sila, nag-offer po sila ng mga lawyer sa amin. But yung sa lawyer po hindi po kasi natuloy. And then ayun po, nanghingi po kami ng assistance sa kanila yan, financial assistance. So naghihintay po kami. But ayun, it could have been improved po sana. Siguro sana medyo mabilisan yung process ng nila pag-release ng tulong, since especially if in some cases emergency po yung mga like walang-wala na po talaga. So ayun po, magkakasama po kami parati na sa lahat po ng mga complaints namin, as a group po kami parati. Pagdating naman sa serbisyong pamproteksyon ng gobyerno ng Canada, anong Sa opinion ko po, medyo mabagal po talaga, especially sa pag-enforce po ng kaso. Well, I understand din naman po na meron po talagang due process, and of course, but
somehow medyo nababagalan lang po ako kasi parang andun na lahat ng ebidensya, prinesenta na namin, but somehow matagal pa rin po yung pagpa-process nila. But may mga nakikita naman po kami ng pagre-response ngayon, which I think good na rin po na somehow may narinig kami nag-i-start ng investigation, nagre-respond na sila sa mga request namin. So, yeah. Mula naman sa inyong mga pamilya at mga kababayan dito sa Canada, ano masasabi niyo sa support ang natatanggap ninyo para sa kaso nito? Alam ba ng pamilya ninyo na? Sa akin po, initially hindi ko po pinaalam kasi medyo nakakahiya nga rin po. Pero nakita po nila yung news. So, ayun, inamin ko na lang din po. And then, yun lang po, nakakalungkot ngayon na imbis na ako po yung magpadala sa Pilipinas kasi ako po yung nasa abroad, sila po yung nagpapadala sa akin dito para masustain ko yung pagstay ko dito sa Canada. Kamusta? Alam ba ng pamilya mo? Hindi po alam mismo sa amin. Parang hindi na rin po namin balak pang sabihin kasi nga po si nahihiya din na ganito nga po ang nangyari dito sa Canada. Ano po sa karanasan nyo ngayon na dito sa Congress na I think kahapon na nakilala nyo yung mga ano naman no, mga lumalabang migrante mula sa Ontario, ang tanggol migrante. Ano yung mga napag-usapan nyo at natutunan nyo mula sa isa't isa doon sa akin po, personally, mas na-encourage po ako ngayon kasi mas na-convince ako na sincere pala talaga ang tulong na binibigay ng migrante sa amin, na parang nasa nature na ng migrante na tulungan yung mga OFW or mga kababayan natin na naaapi or na-scam dito sa Canada. So, and then to hear na may similar cases din palang tinutulungan, so parang hindi lang, somehow na-relieve ako. I'm sad for them as well na nangyari sa kanila yun, but somehow na-relieve din ako na tinutulungan din sila ng migrante. And it's very encouraging po na marinig yung mga topic kahapon na yung sincerity ng migrante at yung mga plano pa nila to fight for our battle po. Ikaw, Enrique. Sa akin po, parang mas lumakas po yung loob ko kasi tulad nga po yung mga tinulungan ng migrante na PR na ngayon, para po talagang kailangan lumaban kasi lalo po ngayon alam namin na kasama namin ang pong migrante sa laban. Para sa akin po, mahalagang ituloy po talaga namin yung laban para to ano na rin po, to give awareness na rin po sa mga nangyayari para hindi na matularan, maging aware na rin po yung mga tao, maging cautious na rin po yung mga tao na hindi basta-basta magtiwala kahit pa kapwa Pilipino pa yan na nag-o-offer sa'yo. And then para na rin po sa mga other victims pa na parang wala po silang idea kung saan sila lalapit ngayon, na para matulungan po sila kung ano yung mga steps na gagawin nila para makamtan po yung hustisya nila, makamtan po yung makuha po nila yung mga refund nila kasi hindi po biro yung mga binayad nilang pera para lang sa makapunta sana dito sa Canada, which is na hindi naman po nangyari. And then of course po, isa pa po is ayaw ko ring bitawan kasi yung mga naging recruiter po kami, di po ba? So yung mga naging na-recruit ko, I take responsibility din po sa kanila. So kung susuko lang po kami basta-basta, then parang guilty na rin po kami sa ginawa namin. So but at the same time, parang lumalaban kami together with them kasi pinapaniwanag po namin sa kanila na biktima din po kami. Enrique, may huli ka bang mga mensahe para sa mga kababayan natin? Hindi parang biktima rin ng ibang forma ng panloloko dito sa Canada, di nila alam kung anong gagawin nila, di nila alam kung anong uuwi na lang ba sila sa Pilipinas. Ali, yun po. Kapag meron pong pangyayari na hindi nyo inaasahan, katulad nga po yung nangyari sa amin, maaari naman po kayong lumapit sa mga kapwa Pilipino na tumutulong katulad ng migrante
para po masamahan kayo sa laban nyo at makamit nyo po yung hustisya na kailangan nyo. Yun lang po. And then gusto ko lang din po talagang pasalamatan yung migrante, especially migrante BC po. Sila Ate Eri, sila Ate Dayan, sila Charm po. Kasi ever since po nung lumapit kami sa kanila, hindi po talaga nila kami binitawan. Sinuportahan din po kami supply wise, naghahatid po sila sa amin. Even now, nag-effort po sila na mag-drive na malayo kami sa Vancouver na ngayon. Sinadya nila talaga kami sa lugar namin para lang madala sa Congress na to. So yeah, I'm really thankful po sa lahat ng migrante BC and then sa migrante as a whole na rin po. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating Pinoy Talakayan at Usapan o Pinoy Tayo. Maraming salamat kay Dennis at Enrique sa kanilang kalakasan ng loob para ihayag ang nangyari sa kanila sa kagustuhang at kahilingang wala na muling maging biktima ng illegal recruitment at labor trafficking. Kasama po nila sa kanilang laban ang migrante British Columbia na isa sa mga kasama nila sa papatuloy ng kampanyang hustisya para sa mga biktima ng Promised Land Consultancy Agency. At syempre, to stay updated sa happening sa ating community, narito ang mga event at announcement. Sa may November 15 po, mayroong Migrant Cinema. Magpapalabas po ng 2 film ang Migrante Ontario sa may Seas Regent Park Center. Ito po ay mula 6 to 8 p.m. at ito po ay libre. Ang mga palabas ay patungkol sa karanasan ng mga migrant worker dito sa Canada. Sa may November 22 naman po, mayroong fundraising concert, Songs in Solidarity, hosted by the International Coalition of Human Rights in the Philippines or ITRIP sa may St. Luke's Church. Ito po ay mangyayari ng 6 to 8 p.m. Kaya libre din po ito, kaya book off nyo po ang araw at join us sa may St. Luke's Church. Interesado ba kayong maging bahagi ng Radyo Migrante? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. Message nyo lang kami sa aming social media accounts. Madali lang po kaming hanapin. At dito po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Ipagpapatuloy po natin ito next week kung saan pag-uusapan natin ang iba't iba at ibang-ibang balita at kwentuhan dito sa Vibe 105.5 FM. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Carl Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino, kay Dennis at Enrique na mga nag-shares ng kanilang karanasan ngayong araw na to, at sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, maraming salamat po. Hanggang sa susunod mga kababayan, mabuhay po kayo at mabuhay ang bayang Pilipinas. Saan mang dakong